dahil ngayon na nga ay workday Wednesday, gitna na ng linggo. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Jessie Basco. Good morning, Jessie. Good morning mga boss. At ngayon nga po, September 3, 2014, Wednesday morning. At para magabayan po tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Jessie, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Mr. Cada, kamusta na po ba itong low pressure area na binabantayan natin? Ano na po ba yung kasalukuyang lokasyon nito at nagbago ba yung track nito? Tsaka isama na rin po natin dyan, ano-ano pa po ba yung inaasahan natin na scenarios nito? Yes, Jessie, halos nga dito sa pagbabantay natin sa low pressure area, ito ay halos nasa layong 350 km. Yan po ay sa east ng Baler, Aurora. Ina-expect po natin ang kanyang paggalaw sa susunod na mga oras ay dito po yan tatahak halos sa pa-northwest. Ina-expect natin na halos yung sentro niya ay posibleng magkaroon ng interaksyon dito sa may bahagi ng Northern Luzon or Central Luzon. Kaya ang expected natin, posibleng humina ito o mag-dissipate o maging trap na lang. So isang good news nga po yan ngayong umaga dahil itong LPA na binabantayan natin ay mababa na ang posibilidad na maging bagyo. So ang inaasahan na lamang natin dito ay malusaw o mag-dissipate nga ito nga LPA. Mr. Cada, bukod po dito sa LPA na to, meron na naman bang panibagong sama ng panahon tayong nakikita? Sa monitoring natin, halos meron tayong mga cloud band o cloud cluster na nakikita at ito nga po ay dito sa may dagat Pasipiko. Makikita natin na halos nasa loob na siya ng Philippine Area of Responsibility at ina-expect po natin sa mga susunod na araw, posibleng mag-intensify po ito o mag-organize. Kaya ang ating inaasahan, posibleng mag-merge itong ating nakikitang LPA dito sa east ng Baler at maging trap na lang nito. At halos ito yung ating patuloy na babantayan dahil nasa dagat pa itong cloud cluster at sa mga susunod na araw, magbibigay naman tayo ng update kung magiging isang ganap na bagyo itong ating binabantayan na cloud cluster. Kaya naman samahan niyo po kami na patuloy nga bantayan ito nga panibagong cloud cluster na naman na nakita ng Pag-asa. So alamin natin yung mga developments niyan sa mga susunod pang araw. Mr. Gada, magkaroon lamang po tayo ng konting review. September last year po, September 2013, ilang bagyo po ba yung pumasok para sa buwan ng September at alin po dito ang naging pinakamalakas at sino po dito yung nagdulot ng malaking pinsala? Base sa ating mga data nung isang taon, nagkaroon tayo ng 3 bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Unang-una nga, ito ay bagyong Kedan at halos hindi naman ito tumama o naglandfall sa kalupaan. Yan ay nangyari noong September 29 hanggang October 5. At sinundan naman po ito ng isang bagyong si Paulo. Ito naman po ay nabuo at pumunta halos dito lamang sa may West Philippine Sea at hindi rin po naglandfall. Yung pong bagyong si Odette, yung po yung halos pinamakalakas na bagyo, nangyari po yan September 16 to 22 at nagkaroon po yan ng pagtama sa lupa at ito nga po ay nangyari dito sa may bahagi ng katimugang bahagi ng Itbayat, Batanes at yun po yung halos nagbigay ng pag-ulan dito po yan sa may bahagi ng northern part ng ating bansa. So yun po yung bagyo na halos typhoon category maliban lamang kay Paulo na na-develop sa West Philippine Sea. At ayan nga po, isang dagdag kaalaman nga po sa atin ngayong umaga. At asahan nga natin ngayong buwan ng September 2014, base po sa climatological records ng Pag-asa, ay meron pong posibleng 2 hanggang 3 bagyo na makaapekto sa bansa. So patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon. At Mr. Cada, ito nga po, naging controversial issue to kahapon, lalo na't naging laman pa ng balita. Ano po ba ang dahilan? Bakit pinalitan ang pangalan na Canor sa Carding? Dahil nga po ang kasunod na pangalan natin sa bagyo ay letter K. Ito po ay pinangalanan natin nung una na Canor. Unang-una po kasi ang original na dapat na pangalan nito ay si Catring. Dahil si Catring ay nagkaroon ng mga damages na halos humahigit na 1 billion pesos at nagkaroon din ng halos maraming namamatay na ating mga kababayan. Kaya din i-commission natin si Catring at pinangalanan natin Canor. Pero dahil nga po sa social media, halos nagkaroon ng negative effect ang pangalang Canor dahil may pagkakataon talaga na hindi natin maiwasan na pinaglalaruan ng pangalan ng Canor at ina-attribute nila sa isang well-known na tao na kumalat sa social media. Mas minabuti na ng Pag-asa para walang magkaroon ng negative o pangit na epekto. Pinangalanan na lang natin itong bagyong si Carding. Ganun pa man, wala namang kaugnayan ito kung anong ipangalan natin sa bagyo dahil letter K talaga at yun nga po, pangalang Carding ang ating susunod na pangalan sa susunod na bagyo.
Ayan mga kababayan, naintindihan na po natin no, kung ano nga ba ang original name nito nga karding na inaasahan natin. So ito po yung panibagong pangalan na ibibigay natin kung sakaling merong pumasok na bagyo sa ating area of responsibility. At bilang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kada, magiging maulan pa rin ba ang mararanasan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Sa ating pagtaya ng panahon, asahan po natin ang epekto ng trap o yung extension ng kaulapan nitong minomonitor nating LPA na nandito sa eastern part ng Baler, Quezon. So, Baler, Aurora, Kaya expect natin ang riyon po ng Cagayan Valley, gayon din po ang Kabikulan, ang Mimaropa, ini-expect din natin ang Calabarzon. Calabarzon at dito rin po sa may bahagi ng Metro Manila, inaasahan natin ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. May mga mahinang pag-ulan din at may mga kasamang thunderstorm at yan din po ay dito sa may malaking bahagi ng Kabisayaan at dito po sa may rehiyon ng Caraga. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, halos bahagyang kaulapan lamang ang ating mararanasan pero asahan pa rin natin ang mga pulu-pulong mga pagkidlat, pagkulog o yung tinatawag nating isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga nabanggit pong areas, maaari po o mataas po ang posibilidad na maranasan natin ang mga pag-ulan sa maghapon. Kaya po kung lalabas ng bahay, lalo na yung mga papasok sa opisina at syempre yung mga papasok sa eskwelahan, huwag niyo pong kakalimutan ang pagdadala ng payong. Maraming salamat po, Mr. Kada, at nakasama natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Kada. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat sa Jessie Basco.